Magandang araw sa inyong mga kapugi. Kumuha pala ako dito ng mga materyales na gagamitin natin bubong dito sa ginawa nating lutuan. At para hindi na din ito mababasa ng ulan, sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kahit maulan ay umakyat pa rin ako dito sa itaas ng bundok para kumuha ng mga materyales na gagamitin natin sa paggawa ng bubong ng ating ginawang lutuan. Dahil sa tinutubigan na itong loob ng ating katungan, kukuha pala tayo dito ng dahon ng nyug mga kapugi. Kaya inasa ko muna itong gagamitin natin pangkanggot para hindi tayo mahirapan sa pagputol nito. At dito lang din ako kumuha malapit sa ating kubo at pumili lang ako dito sa mga mayayabong na puno. At habang kumukuha ako dito ng dahon ng nyug ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Kaya ang lupa na ating tinatapakan ay malagkit at maputik na naman. Isang puno lang itong aking kinukuhaan mga kapugi. Kaya habang nagkakanggot ako dito ng dahon ay inaantok pa itong aking diwa. Kaya ginising kaagad ako ng pagkahulog ng palapa. Buti na lang hindi matigas yung dulo na tumama sa aking baba, kaya hindi tayo ganong nasaktan mga kapugi. At pinagpatuloy na lang ang pagkuha natin ng dahon ng nyug. 5 piraso lang ang kinuha ko dito, kaya pagkatapos nun ay dinala ko na kagad dito sa ating kubo para mahati na natin ito sa dalawa. Kaso habang inakot ko itong dahon ng nyug ay bigla na namang lumakas itong ulan, kaya kinuha ko itong isa at pinila sa loob ng ating kubo at pinutol na din dito ang magkabilang dulo para mahati na kagad ito sa dalawa. At dinandahan ko lang ito sa pagbiyak para mahati ito ng tama. Tapos ang isang piraso ay nilatag ko na dito sa lupa at dito ko na sinimulan gumawa ng salasala. Salasala kasi ang tawag dito sa Bicol sa paghabi ng dahon ng nyug mga kapugi. At nung nangalay na itong aking mga paa ay inilipat ko naman ito sa lamisa. At nung natapos na itong isa ay dito na lang muna natin iipunin sa gilid. Naisipan kong dahon na lang ng nyug ang ating gagamitin sa paggawa ng bubong ng ating lutuan mga kapugi. Dahil sa laging maulan dito sa amin, kaya mahirapan tayong kumuha ng dahon ng anahaw at medyo delikado na din dahil sa basa at madulas dito ang lupa. Okay na din itong dahon ng nyug pang bubong mga kapugi dahil tumatagal din ito ng 3 taon bago naman ulit ito papalitan. At dahil sa patuloy pa rin dito ang pagbuhos ng ulan ay tinapos ko lang dito ang paggawa ng salasala at nagpasya na muna na bumaba na muna dito ng bundok. At nang pagdating ko dito sa ibaba, yung dating walang tubig na sapa ay bumaha na dahil sa palagi dito umuulan. At pagbalik ko dito kinabukasan ay kumuha naman ako dito ng mga kahoy para sa papatungan ng ating bubong at kinukuha ko lang dito yung mga matuwid at matibay para kapag atin na itong mayapako ay matagal ang buhay. At dito lang din ako kumuha malapit sa palibot ng ating kubo mga kapugi. At kumuha na rin ako dito ng medyo malaki para sa gagamitin nating pangaligi sa ating bubong. Lapinig ang tawag dito sa kahoy na aking nakuha. Matibay at matigas ito mga kapugi. Kapag ito'y natuyo na ay mahirap itong mapakuan. At nung natapos na ako sa pagkuha ng mga kahoy ay kagad ko naman itong inipon at binalatan para lalong tumagal ang buhay kapag atin na itong pinakuan. Binabahayan kasi ito ng mga insekto mga kapugi kapag hindi natin ito inalisan ng balat. At nung natapos na ako sa pagbalat ng kahoy ay pinantay ko lang muna ng saglit itong lupa dahil maghukay tayo dito at dito natin ilalagay ang haligi. Naghukay lang ako dito na sakto lang sa lalim ng ating kailangan. Pagkatapos ay kinuha ko na dito yung kahoy na gagamitin natin panghaligi sa ating bubungan at nagbutas din ako dito sa kabila at tiningnan kung tama ang ating pagkakalagay at napansin ko ay parang malayo ang mga haligi dito sa ating lutuan, kaya napagpasyahan kong na magbutas ulit ng lupa na malapit sa ating lutuan dahil maraming kailangan na kahoy kapag malapad yung ginawa nating bubungan. At ganon din ulit ang ginawa ko dito sa kabila. Pagkatapos kong ibaon ang haligi dito sa lupa ay tinali ko muna dito yung kahoy nating papakuan para hindi ito mahulog kapag ipinako na natin ito sa kubo. At dito ay naglagay lang ako dito ng kahoy para makita ko kung pantay yung ating pinapakuan. Pagkatapos ay inalis ko lang din ito at pinilitan ng medyo tuwid at matibay. At unti-unti ko na ditong binubuo ang bubungan ng ating lutuan mga kapugi. Buti na lang habang nagpapantay ako dito ay hindi nagkaroon dito ng ulan, pero maulap pa din itong ating kalangitan. Kaya hindi pa rin natin makikita itong siharing araw at tamang pako lang tayo dito sa ating bubungan mga kapugi. At pinutol ko lang din itong kahoy na sobra para mailagay pa natin ito sa kabila. At sa sobrang busy ko dito sa paggawa ng bubungan ng ating lutuan ay biglang natanggal itong aking sombrero. At ayun, nakita ang makintab kong ulo. Kaya biglang lumiwanag itong ating kapaligiran nang di natin inaasahan. At
At pagkatapos ko magpako dito ay akin naman kaagad pinutol yung mga sobrang kahoy na hindi na kailangan para malagyan na natin ito ng bubong gamit itong dahon ng niyog. At dito ko na kinuha yung salasala nating ginawa at inilagay lang muna dito sa labas ng ating kubo. Pagkatapos ay sinimulan ko na ditong bubungan itong ating lutuan mga kapugi. At para tumibay sa pagkakalagay ay atin na itong pinakuan. Paulit-ulit lang ito hanggang sa ito'y malagyan na lahat ng mga dahon mga kapugi. At dahil sa unti-unti na itong tumataas ay nahirapan na tayo dito maglagay ng pako. Kaya kumuha ako dito ng kahoy na patungan para maabot ko itong ating pinapakuan. At nung naubos na naman itong ating pako mga kapugi, kaya tansi o nylon na lang ang ating gagamitin. Ginawan ko lang ito ng paraan para matapos lang ang bubong ng ating lutuan. Di natin alam kung kailan na naman bumuhos ang ulan. At naglagay din ako dito ng patungan para hindi tayo mahirapan na maglagay ng dahon dito sa itaas. At yung huling dahon na ating inilagay ay atin itong pinutulan para kumasya lang ito kapag atin na itong ipinatong. At dito ko na iniisa-isang talian mga kapugi at para matibay at hindi matanggal sa kanyang kinalalagyan. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At paki-comment naman kung saan nakabot itong aking video. At sa wakas ay natapos na rin itong ating ginawang bubong ng ating lutuan mga kapugi. At dito mga kapugi, kulang yung ginawa natin dahon ng niyog. Kaya hanggang dyan na lang. Kaya may butas pa dyan. Pero pagka may panahon tayong gumawa ulit, lalagyan natin yan mga kapugi. Pero pansamantala, ganyan na lang yan. Hindi naman yan mababasa. Hindi naman yan tutulog dito. Problema kapag malakas yung ulan, yan gano'n, papunta dito yung hangin tsaka ulan, tatalsik dito yung tubig. Kaya lalagyan natin yan mga kapugi. Dahil sa natapos na natin ang paggawa ng bubong ng ating lutuan mga kapugi, hanggang dito na lang muna. At sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay At hanggang dito na lang muna mga kapugi. Maraming salamat.